Siya ay tahimik pero matinik na clutch player sa liga ng NBA, ang 3-time NBA champion sa iba't ibang koponan. 2014 nang maging 3-point assassin siya ng San Antonio Spurs. 2019 nang tulungan naman niya ang Toronto Raptors para putulin ang dynasty ng Golden State Warriors. At 2020 nang tulungan niya ang Los Angeles Lakers na sungkitin ng kampyonato sa NBA bubble. Well, ang tanong dyan mga idol, swerte nga lang ba ang mamang ito dahil nagiging kakampi niya ang malalakas na player o talagang nakakatulong siya para maging top contender ang koponan? Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 3-time NBA champion, ang 6'6" shooting guard na si Danny Green. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, alam nyo ba mga idol na bago pumasok si Danny Green sa liga ng NBA ay talagang swerte na ito sa kampyonato? Dahil 2009 sa kanyang senior year sa koponan ng North Carolina Tar Heels ay tinulungan niya ang koponan na makarating sa 2009 NCAA Championship game. Umaverage siya noon ng 13.1 points, 4.7 rebounds, 1.8 steals at 1.3 blocks per game. Hindi man gaanong katataas ang stats niya mga idol ay napakalaking tulong pa rin yan sa koponan. Nakaharap nila noon ang Michigan State Spartan na tinalo nga sa final score na 89-72. Kaya bago nga niya tinapos ang kanyang college basketball ay isang kampyonato ang binaon niya para sa pagtawid niya sa liga ng NBA. Dahil sa taong din yun mga idol, 2009 NBA draft nang pumasok nga sa liga ng NBA si Danny Green. Siya ay pinili ng koponan ng Cleveland Cavaliers bilang 46 overall pick. Muntik pa siyang maging undrafted noon mga idol. Well, mababa talaga ang rank ni Green noon dahil supporting role lang ang kanyang ginagampanan. Sa kanyang mga unang taon sa liga ng NBA ay hindi talaga natitipuhan itong si Danny Green ng mga koponan. Hindi siya nabibigyan ng pagkakataon para maipamalas ang kanyang laro lalo na sa kanyang shooting. Dahil sa kanyang rookie season pa lang sa Cavs noon ay 20 games lang ang kanyang nailaro mga idol. 6 minutes playing time per game na nagkakaroon lang ng 2 points per game. No chance para kay Danny Green mga idol. Kaya sa sumunod na season lang nang-i-wave din siya ng Cavaliers. Hindi nga naging madali para kay Green noon ang simula ng kanyang karera mga idol. Pero November 17, 2010 nang subukan naman siya ng San Antonio Spurs. Sa kanyang 8 games na nilaro sa Spurs ay hindi pa rin nagugustuhan ang nilalaro ni Green noon mga idol. Sa kanyang 11 minuto na naibibigay sa kanya ay nagkakaroon lang ito ng 5.1 points per game. Kaya after lang ng kanyang pangwalong laro sa season na yun ay winave na rin agad itong si Danny Green ng San Antonio Spurs. Taong 2011 nang mapag-isipan ni Danny Green na pumasok muna sa NBA Development League. Siya ay naglaro naman noon sa koponan ng Stockton Kings na affiliated na koponan ng Sacramento Kings. Well, maganda ang kanyang nailaro sa ligang ito mga idol. Averaging 20 points and 7.5 rebounds per game sa kanyang 20 games played, na kung saan naispatan naman ito ng mga scouts ng Spurs noon. Kaya after 2 months lang nang papirmahin at pabalikin siya ng Spurs sa kanilang koponan. Pero nilagay muna siya noon sa affiliated team nila sa D-League para mas lalo siyang mag-improve. After a month nang hinugot na nga siya ng koponan para palaruin na sa NBA. Yun nga lang mga idol, nagkaroon nga ng NBA lockout noon. Ito ay noong 2011. Kaya naglaro muna siya sa koponan ng Olimpihan na nakabase sa Slovenia. At nang matapos na nga ang NBA lockout sa taong ding yun, nang bumalik na nga itong si Green sa San Antonio Spurs. 2011-2012 season ang masasabi nating breakout season ni Danny Green sa kanyang karera sa liga ng NBA. Sa kanyang 66 games played ay 38 times siyang naging starter noon sa koponan. Pinalitan niya ang position noon ni Ginobili bilang shooting guard dahil nilagay si Ginobili noon bilang 6 man sa rotation. Umaverage naman siya ng 9.1 points per game. Tumaas din ang kanyang 3-point percentage sa 43.6%. Kaya nagtapos nga ang season na yon, siya ay nasa pang-siyam sa NBA Most Improved Player. November 14, 2012 kontra Lakers nang nagumpisa na rin ang kanyang mga clutch crucial 3-pointer mga idol. Dahil sa kanyang crucial 3-pointer na ito ay nanalo nga sila noon kontra Lakers. At dahil napalabas na nga ang potensyal ni Danny Green ng koponan, kaya naman muli nga siyang binigyan ng kontrata noon ng Spurs para manatili na sa kanilang koponan. 2013-2014 season ay naging malaking tulong na si Green sa koponan ng Spurs. Isa na sila sa top contender team noon sa liga. Nakaupo sila sa unang pwesto with 62-20 win-loss record. Pinagarian na nila ang liga sa season ito hanggang makarating nga sila sa 2014 NBA Finals para resbakan ang koponan ng Miami Heat. Sa Game 1 pa lang mga idol ay pamatay sunog na ang mga pinakakawalang tres ni Danny Green na tila naging tinik para sa Miami Heat. Natapos lang ang serye ng Finals na yun sa Game 5 kaya nakuha nga ni Danny Green dito ang kanyang unang kampyonato.
Pero after ng kanilang kampyonating ito ay ang pagsisimula na ng rivalry ng Golden State Warriors at Cavaliers noon. Hindi na sila nakarating pang muli sa NBA Finals at nawalis pa nga sila ng Warriors noong 2017 sa Western Conference Finals. July 18, 2018 nang matrade siya at ang kanyang teammate na si Kawhi Leonard sa koponan ng Toronto Raptors kapalit nila DeMar DeRozan at Jakob Poeltl at protected 29 first round draft pick. Well, mukhang napaganda pa ang pagkakatrade nila noon mga idol. Well, sa tulong na rin ni Danny Green bilang starting shooting guard ng koponan ay naupo sa pangalawang pwesto ang Raptors noon sa East with 58-24 win-loss record. Naging pader sila sa playoffs noon mga idol na pinabagsak pa sa Eastern Conference Finals ang number 1 seed noon ang Milwaukee Bucks. Nakarating nga sila noon sa 2019 NBA Finals na nakaharap ang naghahari noon sa liga ang Golden State Warriors. Pero sa pagkakataong ito ay injury ang kanilang isang superstar na si KD at sa Game 6 pa ng serye na ma-injury din si Klay Thompson. Tila naging tinik si Green dito sa kanyang pamatay na 3-pointer mga idol kaya sa huli ay na-upset nga ng Raptors noon ng Warriors at nakuha nga dito ni Danny Green ang kanyang pangalawang kampyonato. Well, after ng kanilang kampyonatong yun ay na-acquired naman si Green ng Los Angeles Lakers. Pinapirma siya ng 2-year $30 million contract at nakasama nga niya dito si AD at LeBron. Ito ay ang NBA bubble mga idol. Nanguna ang Lakers noon sa liga with 52-19 win-loss record kaya nakarating nga sila noon sa NBA Finals na nakaharap naman ng Miami Heat. Gaya ng inaasahan mga idol ay naging 3-point assassin pa rin itong si Green ng Los Angeles Lakers. Ito talaga ang kanyang specialty lalo na may experience na siya sa NBA Finals. Kaya naman nakuha nga niya dito ang kanyang dalawang magkasunod na kampyonato. Ito na din ang kanyang pangatlo at huling kampyonato sa kanyang karera. Sa sumunod na season naman nang i-trade siya ng Lakers papuntang OKC pero trinade din siya ng OKC noon papuntang Sixers para kay Al Horford. Dito sa Sixers niya nagawa noon ang kanyang 9 3-pointer shots made sa isang laro. Ito ay noong January 12, 2021 kontra Miami Heat. Nagtala siya noon ng 29 points at siyam dito ay galing sa 3-point area. Nanalo sila sa laro nilang yun. 2022 NBA Playoffs Game 6 versus Miami Heat na mangyari ang hindi inaasahang injury ni Danny Green. Ito'y matapos siya mag-suffered ng left knee injury nang makabanggaan niya ang teammate niya si Joel Embiid. Kinabukasan lang na ma-diagnose na siya ng ACL na magpapabago na rin pala sa kanyang laruan. After ng dalawang season niya sa Sixers nang matrade na naman siya papuntang Memphis Grizzlies. Masasabi na natin na ito na ang downfall ni Green noon mga idol dahil na rin yan sa kanyang edad at sa kanyang natamong injury. 3 games lang ang kanyang nailaro noon sa Grizzlies kaya sa season din na yon ay trinade din siya sa Cavaliers. Pero 8 games nga lang ang kanyang nailaro noon sa remaining ng season. After matapos ng season ng 2023 na makapirma pa siya sa Philadelphia 76ers. Ito na ang kanyang huling season sa liga ng NBA mga idol. Pero after 2 months lang ng regular season na yun, nang-wave na din siya ng tuluyan ng Sixers. At wala na nga kumuha pang kupunan sa kanya. Well, hindi na rin masama ang kanyang naging karera sa liga ng NBA mga idol dahil siya ay nagkaroon ng 3 kampyonato. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Danny Green sa liga ng NBA?